Nagprotesta na sa lansangan ang ilang tsuper matapos sumipa agad ang presyo ng petrolyo nitong weekend. Panawagan nila. Hindi kailangan ng emergency power. May mandatory siya bilang Pangulo siya ng bansa. Pwede siya maglabas ng executive order na isinususpindi niya ang implementation ng buwis sa produktong petrolyo. Sa pag-iikot ng Department of Energy ngayong Lunes, March 9, upang i-monitor ang umano'y overpricing at profiteering sa mga gas station sa Maynila, may nasampulan agad ng show cause order. Ang gas station na ito sa Commonwealth, binigyan ng palugit upang magpaliwanag. Hindi po namin alam. Basta ako, sumusunod lang po ako doon sa advice po sa amin. Sa 87 na ininspeksyon ng DOE, 55 ang kinastigo dahil umano sa overpricing. Ayon kasi sa direktibang inilabas ng ahensya, ang taas presyo ng diesel ay hindi hihigit sa 24 pesos at 25 centavos kada litro ngayong linggo at hindi bababa sa 17 pesos at 50 centavos kada litro. Ang presyo naman ng gasolina may dagdag na hanggang 13 pesos kada litro. Pero hindi biglaan niyang ipapatupad. Ang taas presyo na ito ay bunsod ng galaw sa pandaigdigang merkado na niyanig ng gyera sa Middle East sa pagitan ng Iran at Israel at Amerika. Kahit dating stock pa ng langis ito bago pumutok ang gulo doon, ang presyo kasi ng big oil players ay base sa replacement o pag-replenish ng supply na ang presyo ay nakaangkla sa bagong order ng langis. Dahil deregulated na ang industriya, hindi maaaring maglagay ng price cap ang gobyerno. Maliwanag ang warning ni Energy Secretary Sharon Garin sa mahuhuling overpricing at profiteering. We're going strict on this and the rest will follow because not only 3 did we issue today, but 55. May plus 1 na kanina. So 55 orders that we issued today. Kaya reminder lang to sa mga gas stations. Makikinabang kayo sa isang araw, 2 araw. Pero pag nahuli po kayo, forever na kayo hindi pwedeng magbenta. Nag-launch na ng app ang ahensya upang mapagsumbungan ng publiko. If they go beyond the price range, we are asking consumers, the mayors, the police, everyone, to report on any unauthorized adjustments. Hinimok ng ahensya na huwag mag-hoard at sinabing kausap na ng gobyerno ang big oil players para sa dagdag supply. Bukod kasi sa Singapore, South Korea at China, may ibang binibilhan ng Pilipinas tulad ng India, Estados Unidos at Canada. We have enough supply until the end of April. And we have enough time also to order for more. So, unusual kasi na deliveries, ang capacity lang ng ating mga oil companies is around mga 15 days or more. Yun yung nung storage nila. Our advice to them, order already because we don't know how long this war will continue. But at least we need to secure the supply na darating siya by end of April. We have more than enough time. So there's no shortage. What will distort the market is if some people, unscrupulous people, would hoard. Sa gitna ng issue sa supply ng langis, pakiusap ng Department of Energy magtipid sa paggamit ng energy. Bago bumiyahe, halimbawa, i-check ang tires. Kapag kasi may problema sa gulong, dagdag konsumo ito ng 1 to 2% ayon sa ahensya. Obserbahan din ang speed limit kapag nagmamaneho para walang hard braking dahil magastos yan sa krudo. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Joyce Calderon, Newswatch Plus.